Hello viewers! For this video, sasagot tayo ng ilang mga katanungan sa comment section ng video ko about 3 years after remapping ng Honda Brio ko. Comment number 1. Tanong lang po, mas goods ba ang Honda Brio kesa sa Mitsubishi Mirage G4? Bago ko sagutin itong tanong na to, gusto kong ipaalam na dati may Mitsubishi Lancer Singkit ako, Mitsubishi Adventure Gen 2 at Mitsubishi Expander na Gen 1. Kung ako tatanungin, mas goods ang Brio. Ang G4 kasi, ang lamang lang niya ay trunk dahil sedan siya. Ang Brio, hatch. Pagdating sa ibang aspeto, lahat lamang na halos si Brio. Sa looks kasi, subjective ito, so depende pa rin sa paningin ng tao. Kahit parehas sila ng displacement na 1.2, si Brio ay 4-cylinder samantalang si G4 ay 3-cylinder. So para sa akin, mas goods ang Brio kaysa sa G4. Second comment, unless you are not a professional racer, there's no need for this kind of stuff. A stock spec vehicle is sufficient for the needs of most people. Actually, tama itong comment na ito. Actually, 100% tama. Pero since most people ay hindi ibig sabihin ay all people, so meron pa rin gusto ng mas dagdag na power. So mag-google tayo ng NMAX. Ilan ba ang horsepower nito? Nasa 15 horsepower. Noong nagpa-remap ako, nag-gain ako ng 17 horsepower. So, ang nag-gain ko, mas malakas pa sa NMAX. Isipin mo, nilagay mo yung NMAX sa loob pa ng existing na makina mo. Ipapakita ko ang aking dyno chart. So, dito nag-gain ako ng 17 horsepower. So, kung may gains nga ang remap, professional racer ba ako? Actually, hindi naman ako kumakarera. Lalong hindi ako professional racer. Isang malaking misconception yung nagpa-remap, kakarera agad. So actually magagamit mo naman siya yung tipong mawala yung delay, mas mabilis yung arangkada, at lalo na yung mga pag-overtake. So kahit paano kailangan mo yung mga kaunting horsepower na yun. Third comment, try mo boss maghanap ng L15B na engine. So alam naman natin ang L15 galing sa City or sa Jazz. So si Speedlab, meron din siyang video or yung mismong Brio niya, pinalitan niya, nag-engine swap siya from L12 to L15. So maganda siyang project soon dahil bago pa naman ang Brio ko. So ang Brio ko ay wala pang 20,000 na tinatakbo, almost 4 years old. Pero ito ang tamang paraan para sa mga hardcore na gusto magpalakas ng auto. Pwede nang tawaging sleeper ang Brio mo sa ganitong setup. Sa ngayon at malayong taon pa, hindi pa ito ang plano ko. Final comment. Actually ito hinuli ko dahil ito yung nakaagaw ng attention ko. So, ito yung sabi niya. Pag inabot ng Jazz to, si Bak ito. So, bago ko sagutin itong comment niya, nakita ko pa yung iba pa niyang comment. So, ito. Ang tanong niya, kaya po ba niyan sumibak ng stock na Jazz GK? At ang kasunod niyang comment ay, naka-Brio din po ako. Ang yayabang kasi ng mga Jazz sa daan, lalo mga 1.5, hindi ko abutan. First of all, alisin natin ang salitang, ang yayabang kasi ng mga Jazz sa daan. May mga tropa tayo naka-Jazz sa TrueFit Crew. So shout out sa TrueFit Crew members there. So no to brand wars. Pero dahil same Honda brand nga pala ang Jazz at Brio, no to model wars tayo. Depende rin kasi iyan sa pagmamaneho mo. In 4 years of driving my Brio, wala naman ako nakasabayang mayabang na naka-Jazz. Siguro SUV, van at pickup yan, sigurado marami. Either way, mas malaki ang displacement ng auto nila, 1.5 versus 1.2. Talagang hindi ka mananalo dyan kahit may pag-gauge ka. Ang masakla pa nga niyan, ikaw lang pala yung nakikipagkarera. Yung Jazz mong nakasabay, nagkukruz pa lang pala. So itong comment na pag inabot ng Jazz yung Brio ko, sibak daw. So hindi naman masisibak dahil hindi man ako makikipagkarera.
Sa daan kasi chill drive lang naman talaga ako. So ginagamit ko lang naman yung remap pagka kunya umo-overtake. Hindi ko na siya nagagamit. Tsaka yung normal driving, nawala lang yung delay. Okay na yun. Hindi naman porket nagpa-remap, sisibak na tayo ng kung ano-anong kotse dyan. Salamat sa mga good vibes comment, sa mga positive comments nyo, at sa mga nag-subscribe. Maraming salamat.